itong mga senador sinasabi na dapat mag-behave properly si Commodore Tariela. 'Di ba? Dapat hindi niya ginagawa yung kanyang mga political cartoon opinion, editorial cartoons regarding Oo. China. But then, yung binabanggit nga ni Prof. J, gawain din yun ng China eh. Kaya nga nakakalungkot, di ba? Na parang itong mga politiko natin, sila pa yung nagda-down sa atin, hindi man na mag-research eh. Oh, meron ka ng running paano ginawa yun? Merong option dito. Merong option. Kaya lang, hindi ko mahanap yung... Ngayon mo lang na-discover. Nasa na yung PowerPoint, Hindi, to show. So, meron pong yung West Philippine Sea, had some compilation kung ano yung mga pinapublish ng China na cartoon. Prof. Dan. I'm sorry, he did not put it pala. Yung anak mo nagrebelde. Tinig niyo yung manok? Yung mga manok ko sa bahay na tuwid nila. I can see 2 tabs sa baba. Oo nga. One is Marcoleta, the other one is Soto. Hindi mo kaya ilagay? You can open my account and yun ba yung PowerPoint? Tingnan si Prof. Dan, Tech Challenge. Hindi niya alam kung paano ibukas yung Yung iyong, kaya mo ba? Yung Hindi. iyong Viber? Hindi niya alam paano magbukas ng Viber sa laptop. Buksan mo yung start. Type Viber. Lilita yung app. Okay. Viber. Wag na, tagal. Hanapin niyo po sa Facebook yung West Philippine Sea. Ano yun? Ang context po kasi ay kailangan daw irespeto yung yung feelings ng mga Chinese at hindi daw tayo nagkaka-caricature dapat ng mga officials ng China. The problem is, and what Prof. J. Batong Bakal was posting today, showed that this is a practice na ginagawa ng China. And including dun sa mga kanilang mga caricature, mga political cartoons sila, making fun of the Japanese Prime Minister. Hindi ba yan? Hindi ba slides yun, yung kay Soto? The next picture. Right, sorry. You are the best. Ayan, sorry. Kala ko paawain ko yung anak ko eh. Chinese Embassy, Manila posting, caricature mocking Japanese Prime Minister Takashi Sanae. Ayan ang question dito is, ba't anong nirereklamo nila when Commodore J posted, di ba? Yung sa lecture niya. Lecture pa yun ha? So mayroong academic context. Kailangan mo lesson sa computer, Prof. Dan. Sabi nila. Hindi. Ikaw yung nagsabi nun. Yan ginagawa nila with other countries. And if you look at next slide, ayan. Chinese Consul General in Osaka threatening to behead Japanese Prime Minister. Ano ginawa ni Tariela? Di ba? May caricature siya ng nag-reflex na China. Yung si president ng China was flexing his muscles. Yun na. Walang threats of cutting off heads. Di ba? So yan yung double standard eh. That's what Prof. J was saying the other night. Na they do even araw-araw daw to. You see these kinds of things. Yan. Ito naman is against Australia ata. Fabricated image that portrayed an Australian soldier with a bloody knife next to a child. And that's a very political statement, ha? Oo. Di ba? Tapos magagalit sila Cayetano. Ang gusto nila i-censure yung Filipino official, si Commodore Tariela, na nagsasalita lamang kung ano ba talaga yung ginagawa ng mga ng Chinese government sa atin. Yeah. Which is very, very disappointing at the very least, diba? Oo. Tapos nung when the Senate decided to pass a resolution, 'di ba, condemning the statements ng Chinese embassy.
dinefend nila yung the China bloc. Imagine mo, yun lang yung sector sa Senado na may representatives. At isang, mga 8 yan, di ba? Yep. Eh, hindi naman ganun ang representation. 9 dash line nga na senador. 9. Diba? Oo. Oo. So, yun po, sa mga naghahanap na at nag-justify na okay lang na na dapat pinaparusahan si Commodore Tariela dahil sa ginawa niya, gawain din niya ng China. Diba? Yeah. So, if we don't talk about respect, hindi raw diplomatic yung actions ni Commodore. Look at this. Mas masama pa to . Alam nyo, hindi po, ang nire-reactan natin dito ay hindi yung China. Kung ginawa yun ng China, ginagawa din natin yun. Ang nire-reactan natin dito is how our politicians are reacting. Ito na naman na parang, if you do that, you expect retaliation from China, etc., etc. Okay, diba? But what we are pointing out is our disappointment. Buti nga disappointment lang sa mga political leaders natin na dapat nagtatanggol ng karapatan natin sa China, pero sila pa yung ang pinopromote nilang welfare ay yung Chinese welfare, hindi Filipino rights, no? Yun yung nakakaya doon. Nako-confuse na naman tayo kung sino yung anyway. So yun po, no? Ang nakakalungkot dito, multiple layer ng pag-exercise ng karapatan sa pamamahayag at pag-criticize politically. Diba? Na sana, yung mga political leaders natin, manindigan kasama natin. Napakalino naman na ng karapatan natin dyan hanggang ngayon. We still find politicians who would try to undermine yung mga karapatan natin dyan sa West Philippine Sea. Na nakakalungkot. Kaya makakapagtanong ka talaga, kanino bang interes at anong interes yung sinusulong nila sa mga ganyan. Yung pangalawa namang pinag-uusapan natin ay yung pagkikriticize sa Supreme Court at yung itong mga attempt na ipa-contempt ang mga nagsasalita at nagkikriticize sa Supreme Court. At ang sinasabi natin ni Prof. Dan dito ay dapat nga ini-encourage yan dahil karapatan natin yan, mag-demand ng accountability, mag-criticize, pag-aralan ang mga decisions at i-point out. Kaya nga pag nag-discuss tayo dito, hindi lang natin sinasabi what's wrong sa mga decision na to Nag-i-introduce tayo ng different methodologies kung paano yan gagawin, 'di ba, Prof. Dan? Ano yung basis for criticisms? Paano ka mag-criticize? You just don't say na, ay, bobo ang Supreme Court. You have to present evidence and hindi pwede yung mga ad hominem nyo, no? Tuturuan na nga namin kayo so that kapag maglalatag kayo ng kritisismo, mas malinaw at saka mas may basehan dahil ini-encourage natin ang kritisismo. Yung unang-unang topic na pinag-usapan natin, napakalawak pa rin po ng efforts ng disinformation online at hindi lang yan nanggagaling sa mga trolls kung hindi pinangungunahan yan ng mga personalities. Different types of personalities. Kaya lang, ang nakakatakot lang din, dahil sa pagkalat ng disinformation, ang kailangan talaga nating gawin ay mag-push back, maglabas ng mga tamang impormasyon at labanan yung pagkapakalat ng disinformation. Ang challenge lang sa atin, ang structure na nagpapakalat nagsusulong ng disinformation, bayad. Diba? May makinarya sila. On the other hand, tayo na lumalaban sa disinformation na naglalabas ng counter-information ay ginagawa ito voluntarily. At part ng buong laban na to sa disinformation ay yung threat. Physical threat, harassment, bullying. And that's why some of us would choose to hide behind pen names. At hindi po yan bago. Yun yung sasabi ko kanina. Panahon pa nila Rizal, may pen names na sila, diba? Plaridel. Kanina ko pa iniisip yung kay Marcelo Del Pilar. Si Prof. Dan ay, anong tawag mo dyan? Galing sa linya ng pamilya ni Marcelo H. Del Pilar. Yung asawa ni Marcelo H. Del Pilar ay Gatmaytan, diba? Oo. Pamilya kami ng mga revolusyonaryo. Ako naman, yung family ko kay General Tino.
Yung Katipunero sa Nueva Ecija. Kasi yung lola ko Tino Tino Gonzales Magno. Yan. So, nasa dugo na Pero, yung gulo. nasa dugo natin yung pagiging Katipunero. At ginagamit yung mga pen name na ganyan dahil gusto nilang protektahan yung sarili nila for many valid reasons, including physical attack, physical harm. At dito sa ginagawa ni Marcoleta, violation to ng privacy ng isang tao sa pagpapakalat at pagpapa-announce ng pangalan niya, pati yung trabaho niya. And that's a threat actually. For me, i-interpret ko yun as a threat. What is he doing as a senator? Announcing my name and my job? Diba? Na kunwari pa daw, hindi siya apektado. And yet, Yet, he did yun naman that, ginawa diba? niya. So you begin to ask yung question ng, ano yung intention? Ba't niya to ginagawa? Diba? And I think kaya yung mga ganito, kailangan talaga, nag-unite tayo Kasi nakikita mo yung systemic na pag-pushback para sa laban sa disinformation. Pero, yung punto po ng lahat ng conversation na to ay i-reinforce at huwag tayong matakot, i-call out, i-point out yung mga mali. Dahil yan ay batayang karapatan natin. At di lang nga karapatan kasama na yung civic duty. Diba? Bilang mga mamamayan. Kaya unang-una po nagpapasalamat kami. Dahil yung mga tulong nyo sa comment section, sa patuloy na pag-follow sa mga vloggers na to ay malaking tulong para ma-inspire sila to continue doing yung mga ginagawa nila. Kasi, yun nga, nakakapagod din to. Nakakapagod at saka, ayun. Ma-effort to, di ba? Every episode. Mm-mm. Sagutin ko lang sandali, may nagtatanong, what can Nutriband do? May mga theory that are circulating. Pwede kaya yung libel, no? Kasi you are imputing a wrong. Pag sinabi niyang feed lang kayo ng disinformation at yun lang yung sinasabi niyo. Di ba? That's imputation of a wrong or a crime. So, may mga ganong theory na lumalabas. Kasama na, parang ano yan no? Parang red tagging. This would be an interesting case. So, wala akong alam na kaso na senador na nako. Oo. Diba? Nakatawa Sabi niya, kaya daw ako nasasabihan na ako na Pwede naman. Makakala kasi nila. Diba? Sabi ko nga kanina, tiningnan niyo ba yung background ng mga politiko na binoboto niyo? Kasi at the end of the day, dapat yung same standard na ginagamit niyo pag pinagkakatiwalaan niyo na alagaan yung mga anak niyo, yung buhay niyo. Kung i-entrust niyo ba sa mga taong ito yung buhay niyo para pagdesisyonan yung future niyo, kung gaano kalaking tax yung babayaran niyo, kung may healthcare ba kayo, anong klaseng edukasyon yung makukuha ng mga anak niyo, may mahahanap ba silang trabaho, stable ba yung trabaho niyo hanggang ngayon. Yan ay nakasalalay sa lahat ng polisiya na sinusulong ng mga politiko ninyo. Hindi ba? Meron na naman comment si ano Ano yun? May comment na naman si Senator Robin Padilla kanina na ay mga kabataan. Alin yun? Sabi niya, unlike sabi niya, bakit nung panahon niya, buti pa nung panahon niya walang mental health issues. Ba't ngayon ang hihina ng mga kabataan kasi may mental health issues siya? Lahat ata ng sektor gusto niyang i-offend. Why is that so offensive? Alam niyo po, may advancement na sa diagnosis, diba? Sasabihin na, dati wala namang mga ADHD tsaka mga problem yung mga bata, but ngayon meron na. Kasi po, nagkaroon na improvement ng science. Nadadiagnose na ngayon yung mga maraming sakit. At saka yung ibang challenges at problema. So, parte po yan ng evolusyon ng science, no? Oo. Yan dahil may better race or may better individuals. And that's your politician. Doon sa mga Kung wala doon silang nagagawa, ba't sila number one? Exactly, tanong yung sarili niyo, di ba? Ang problema minsan kasi, na-jaded na yung mga tao, it doesn't matter who you elect. Pero kung tingnan niyo yung ebidensya, hindi po yan totoo.
If better leaders produce, may effect sa economy. Huwag na nating i-detail, no? Hindi naman kayo maniniwala. Pero kung tingnan niyo yung performance ng economy per president, tingnan niyo naman, lumabas na naman yung index ng perception ng corruption today. Bumababa tayo. So, depende po talaga yan kung sino yung mga pinuno na hinahalal natin. Hindi yan Kabit-kabit po yan eh. Kasi kung alam ng politiko anong ginagawa nila, halimbawa sa perception ng corruption, marami kasi nagsasabi na wala yung development impact. Yung perception ng corruption ay nakaka-apekto sa decision kung mag-i-invest ba o hindi sa isang bansa ang mga tao. In fact, malaki epekto niyan sa middle class and upper class na ngayon maghahanap na ng trabaho sa ibang bansa, maghanap ng better quality life sa ibang bansa. Sa palagay niyo, kung yung lahat ng may kakayahan ng lumipat sa ibang bansa ay umalis na sa Pilipinas, anong klaseng bansa maiiwan sa atin? Yung paglikha ng trabaho at hanap buhay ay napakalaking bagay yan. Pag tiningnan mo yung nangyayari sa Vietnam, ikumpara mo sa Pilipinas, bakit napakalaki ng paglago ng Vietnam? Bakit ang India nananatiling successful na bansa? Nag-i-invest sila sa teknolohiya. Hindi lang yan yung, bababa namin yung tax. Gagawin na lang namin 25% ng corporate income tax. Punta kayo sa Pilipinas, mag-invest kayo. That's not how simple it is. Vietnam invested in technology company sa domestic. Kasi kailangan, bago pumasok yung mga high-tech companies, kayang i-match ng capacity ng domestic nila. Yun yung integration. Kung wala namang investment na ginagawa yung bansa mo para palakihin yung capacity sa technology ng ibang bansa, how can you expect na papasok din ang big technology company sa Pilipinas? Wala, di ba? Gusto ko lang din mag-react pala in relation to economic development. Meron kasing mga narrative na may false dichotomy silang sinasabi na pag anti-corruption ka at corruption yung pinag-uusapan mo ay hindi ka nagsusulong ng malinaw na economic agenda sa bansa katulad ng industrial policy. Gusto ko lang i-point out na bago pa mag-start ang Marcos administration, kasama na sa recommendation ko sa Marcos administration yung ay mag-formulate ng polisiya sa industrial policy. So wala pong dichotomy doon. You can fight corruption and point out the problems of corruption dahil ang corruption ay multifaceted. Hindi lang yan yung pagnanakaw ng pera ng bayan, yung pagpabor sa ilang interest, yung pagsusulong ng mga interest ng oligarkiya kaya walang malinaw na kompetisyon, walang umaangat na mga MSME sa bansa, ay dahil sa pagprotekta ng power ng oligarchs. That's also corruption. How can you push economic growth kung hindi ka mag-create ng space for MSME to grow? That's because of corruption. That's also part of industrial policy. So mali po yung sinasabing pinapakalat nila na may dichotomy na, okay, kapag corruption yung issue na pinaglalaban mo, walang diskurso sa industrial policy. They're connected. At hindi lang yan yung mga factors na nagde-determine ng economic growth. Lahat na yan, kabit-kabit, social, economic, human quality, quality of human capital sa Pilipinas. I think these are basic things na minsan kapag nakikinig ka sa mga nasa Senate, parang akala mo, that's basic But apparently, what we think is basic is not basic. Diba? Anyway. Nakapag-rant na po si Prof. Cielo. Anyway. Na-invigorate. Oo nga At saka minsan inisip lang, hindi, prof lang kayo, wala namang kayo, nasa academe lang kayo That's the stupidest thing ever. 7 years nga ako sa EITI, wala yung bayad, libre yun. Na alam ni Prof Dan yan, minsan nagmi-meeting pa ako hanggang hating gabi. Just to influence and help shape global policy sa extractive. Kaya malapit sa puso ko yung dinidiscuss ngayon dito sa ASEAN. Kasi pinag-uusapan dito ay regional agenda for the critical mineral sector. Ito ko kay Prof Dan, diba? Parang yung diskusyon, okay, tingnan natin paano magiging competitive yung mga bansa para maka-attract tayo ng investment sa mga bansang to. Sabi ko, bakit hindi ba rin yung thinking? Hindi ba tayo nagtataka na lahat ng mga investors na to at saka yung mga bansang mula sa kanluran ay gustong-gustong sumuporta
para kuhanan yung ating mga minerals. So maybe part of the strategy in terms of thinking sa development ng critical minerals is not just selling ourselves as countries to investors, but asking investors what you can do for us. Kasi dapat ang thinking, tayo yung may upper hand, tayo yung may minerals. Sila yung may kailangan sa atin. Yes, we need investment, we need economic growth, but tayo din yung may minerals. So, yung mga ganyang bagay na, parte ng diskurso at saka thinking kung paano magkakaroon ng economic growth sa bansa Na, for me, isang ordinaryong professor lang. But lagi po nating tatandaan, kahit ordinary tayong citizen, we can influence policies. Diba? Yun nga yung interesting doon at saka exciting doon. Kahit outsider ka ng gobyerno. You can, and you should influence policy. That's part of accountability. Go ahead, Prof. Dan. Tatanong niya, mayaman ba sa rare earth ang Pilipinas? Kinuha na ng China. Kasi we keep on selling yung mga rare earth na sinabi na rin to ng mga geologists sa NIGS, National Institute of Geology, ng UP, professors again. Marami tayong rare earth minerals. Pero hindi yan nalalagyan ng value kasi in-export natin lupa. So kapag nag-export tayo ng lupa at tinagyan as nickel, they only pay for nickel. All the other byproducts and other minerals na nandun sa lupa na yon hindi nasasama sa valuation. Kaya nga, importante sana yung policy ng downstream sa Pilipinas. Ito na naman naiinis na naman ako. Diniscuss yan sa Senado, sa Kongreso. So kung nauunawaan lang ng policy makers natin, ang taxation ay hindi lang para mag-generate ng income but to influence behavior and to maximize yung value ng mga resources natin, then we should add on top of fair taxation strategies on how to build downstream processing. Ano ba yung downstream? Yan, kasama yung refining, pagkoconnect ng processing to manufacturing na nandito na sa Indonesia. 15 years ago, sinabi ko na to because Indonesia was already starting sa paggawa nila ng processing. They ban yung export ng lupa. Sabi nila, i-process nyo. And that's what I'm saying. Tayo yung may upper hand kasi tayo yung may bargaining power. Tayo may minerals and 15 years ago, 13 years ago, Indonesia was already doing it. And I said, pag naunahan tayo ng Indonesia, sasabihin nila, dito nyo na lang i-process kasi may excess capacity kami for processing and for regional development. Diyan papunta yan. No, tayo sa Pilipinas, in-export pa rin ng lupa. Bakit lupa? Kasi kumikita yung mga miners pag lupa lang yung binibenta kasi hindi naman monitor mabuti ng gobyerno. Sino ba yung kumikita? Sino ba may-ari ng mining? Yung mga politiko. And all these basic things, sometimes you wonder, alam ba ito ng mga politiko? Of course, alam nila. And the policies that they produce remain to be biased towards this interest. Diba? So hanggang ngayon, di pa rin kapakipakinabang, nagre-react sila dun sa nangyayari sa Nueva Vizcaya. But kaya nangyari yung Nueva Vizcaya, dahil yan yung policy na kinreate nyo pinayagan nyo. Diba? Parang, yun. Pangalawang episode tayo ulit dito sa mining But, Prof. Dan, close mo na, nakakaisang kalahating oras na tayo. Isang bagay lang, no? Kung about 1.5. Tingnan niyo yung aking ticker. Nagawa ko. Caricature as speech. Pero maliit pala yung text. Sabi ni Argo, kung neutral lang daw sa politics, dapat sana mas maraming maniniwala. Alam mo, walang pakialam dyan, Argo. There's no such thing as neutral in politics. I'd rather point out what's wrong, suggest policies, and be biased towards the truth and the interest of the public. Walang pakialam. Dahil hindi naman ako after popularity. I'm after the truth and I'm after what's right. So I don't care. You don't have to be here. Hindi ko alam ba't nandito ka lagi. If you think it's not relevant, why are you here?
Yun talaga Don't yung hilig worry. niya. Nakainom na ako ng maintenance ko for today. Those who keep saying na I will never professor be lang Newton. professor lang kayo, that forgets the fact na before nag-join ako ng university, may practice ako. Na-hurt ka ba? Hindi ko maintindihan eh. Kasi ba? Kasi we spent years protecting the environment. Ito yung practice ko. Tsaka yung mga katutubo, tsaka yung mga rural poor, mga pesante. So don't tell me, professor ka lang. Okay? Ay. Oo nga We have to end this. We have to end this. Pag ako Baka nag-grad, magalit sa inyo yung mga professor sa State University, ang dami nila extension work na kailangan gawin. That's a requirement. Kaya nga, ano yun eh, talino at serbisyo at ano nga, husay, husay. Ang talino, and dami. then service. The added service. Oo. Thank you po for spending time with us. Being the academic is a profession in the same way that a dentist is being a dentist is a profession, being a doctor is a profession. All professions Ano bang should be akala able niyong to ginagawa ng participate in politics. Ha? anong ginagawa ng professor? Nagbabasa ng libro. Hindi, I mean, Di lahat ba? ng may profession, lahat ng mga tao, may karapatang mag-participate sa politics. Hindi lang yan limitado sa mga politiko.